Mga kababayan, mabilis naman po itong video na ito, so sana po tapusin niyo po hanggang dulo. Gusto ko lamang pong supalpalin ang sinabi dito ni Harry Roque. Pakinggan po natin. Mangilabot ka sana, Kiko Aquino D, sa mga sinasabi mo na mas mabuti pang manatili ang Marcos Jr. kesa maging presidente ang VP Sara Duterte. Mangilabot ka sana, Kiko Aquino D, sa mga sinasabi mo na mas mabuti pang manatili ang Marcos Jr. kesa maging presidente ang VP Sara Duterte. Mangilabot ka sana, Kiko Aquino D, sa mga sinasabi mo na mas mabuti pang manatili ang Marcos Jr. kesa maging presidente ang VP Sara Duterte. Ayun mga kababayan, so ayaw na ayaw niya yung sinabi ni Kiko Aquino D na apo po ni Tita Cory na mas gusto po niya na maging presidente po si PBBM kumpara kay Sara Duterte, no? So knowing po na apo po siya ni Tita Cory, isang Aquino ang nagsabi nan, hindi po nagustuhan ni Harry Roque. Ito po yung sasabihin ko sa inyo mga kababayan, ano? Mabilis lamang po ito pero ito po yung napaka-importante at ito po yung totoo. Noong panahon po ni President Pinoy Aquino, wala po tayong narinig na kahit anong masamang sinabi niya patungkol po sa mga Marcos. Wala po akong narinig, wala po akong maalala na sinabi niya na negatibo o masama sa mga Marcos, mga kababayan. Nung namatay po si Tita Cory noong 2009, bumisita po ang pamilyang Marcos, sila Madam Imelda at ang kanyang mga anak, sa burol po ni Tita Cory Aquino. Sa madaling salita po, noong mga panahon na yon, wala na pong away, wala na pong hidwaan ng mga Aquino at mga Marcoses. Wala na pong kulay noon, wala na pong dilaw, wala na pong pula. Lahat po ng mga Pilipino nagkakaisa na. Wala na pong away ang Aquino at Marcoses nung panahon po ni President Pinoy Aquino. Ngayon po, panahon po ni PBBM, wala po ako naririnig na kahit anong masama na sinasabi ni PBBM patungkol po sa mga Aquino. Wala po simula nung naging presidente siya noong 2022, mga kababayan. Wala pong sinabi na negatibo si President Pinoy nung presidente siya patungkol sa mga Marcoses. Wala rin pong sinasabing negatibo si PBBM patungkol po sa mga Aquino ngayong presidente siya. Pero nung naging presidente po si Duterte, mga kababayan, nanumbalik po ang hidwaang Aquino at mga Marcos dahil po sa mga naratibo ng mga DDS at sa mga sinasabi ni Duterte mismo. Pero ang totoo, wala na pong ganun eh. Hindi na po divided ang mga Pilipino nung panahon ni Pinoy eh. At ngayon, panahon po ni PBBM, muli pong sinisikap nating mga Pilipino ng gobyerno ni PBBM na magkaisa ulit tayo. Pero tignan nyo itong ginagawa nila Harry Roque. Pinaghiwa-hiwalay tayo nung panahon ni Duterte, nagkawatak-watak tayo, sobrang divided natin, nagkaroon ulit ng kulay. Kung ano-ano sinabi ni Duterte na against sa mga Aquino. At alam niyo yun, umusbong po ulit ang galit ng mga Pilipino sa isa't isa nung panahon po ni Duterte. Nagkawatak-watak nga po tayo pagdating sa issue ng West Philippine Sea eh. At kung papanoorin niyo po ang mga video nito ni Harry Roque, sinasariwa po niya ang sugat ng nakaraan. Pilit niyang binabalik ang issue kay Ninoy Aquino, pagkamatay ni Ninoy Aquino, ang nakaraan sa history, mga kababayan. Bakit niya ginagawa ito? Gusto niya ulit tayong maging divided para sila na naman po ang umusbong na mangibabaw at mamayagpag, mga kababayan. Yan po ang layunin nila, divide and conquer. Yan po ang taktika ng China, mga kababayan, divide and conquer. Taktika ngayon ng mga DDS, ang i-divide na naman ng mga Pilipino. Binabalik na naman po ni Harry Roque ang sugat ng nakaraan patungkol po sa mga Aquino at mga Marcoses kung papanoorin niyo po ang kanyang mga video. Pero huwag niyo na lang po panoorin, mga kababayan, dahil alam niyo po, baka po magtagumpay ang kanilang hangarin na pag-awayin na naman po ang mga supporters ng mga Marcos, supporters ng mga Aquino, ang mga Marcos at Aquino. Pero uulitin ko po sa inyo, panahon ni Pinoy Aquino, wala po siyang sinabing hindi maganda sa mga Marcoses. Panahon po ni PBBM, wala tayong naririnig na sinasabi niya na hindi maganda sa mga Aquino. Dumalaw po ang pamilyang Marcos sa burol ni Tita Cory. Pero ito sila, naririnig nila yung apo mismo ni Tita Cory, si Kiko Aquino D, na sinasabi mas okay ang pagiging presidente ni PBBM kumpara sa isang Duterte or Sara Duterte. Tignan nyo ang response ng isang Harry Roque, na isang DDS, na umamin na dati siyang miyembro ng NPA, mga kababayan. Pinarinig ko yan sa inyo, umamin siya na dati siyang miyembro ng NPA. So ganyan po ang taktika nila. Pag-aaway-away na naman tayo para magkaroon naman tayo ng hidwaan sa isa't isa, wag po tayong pumayag, mga kababayan. Hindi kayo makaintay, inip na inip kayo, wala kayong respeto. May 2028 naman, mga DDS, bakit hindi nyo papatapusan si PBBM? Ngayon naririnig nyo yung mga tao na okay,
ang pamumuno ni PBBM para sa kanila, yung mga tao na hindi nyo inaasahang magsasabi noon, at handang mag-intay sa 2028 at doon lamang kami papayag na magkaroon ng pagpapalit ng presidente. Bakit hindi nyo matanggap mga DDS? Bakit hindi mo matanggap, Harry Roque? Napakabastos nyo. Wala kayong respeto sa mga Pilipino. Wala kayong respeto sa Pangulo. Gusto nyo kayo lagi ang namumuno. Ang sama ng ugali nyo. Kaya ngayon, sinasariwa nyo ulit ang sugat ng nakaraan at gagamitin nyo ito para magkaroon na naman ng hidwaan ng mga Pilipino para kayo na naman ang mamayagpag at manalo. Huwag po tayong pumayag, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Huwag na po tayong bumalik doon sa panahon na ang sakit ng binabato natin sa isa't isa na puro tayo hidwaan. Sobrang sakit po sa damdamin noon. Yun lamang, mga kababayan, huwag po tayong pumayag sa layunin nila at huwag po natin hayaang magtagumpay ang taktika nila. Maraming pong salamat sa panonood.